So test 2, identify the parts of speech for each underlined word in the following sentences from number 11 to 20. So, hi, ako si Sir Eugene Santos, and I am 27 years old. Yeah, 27. And I am currently a senior high school teacher too here in San Juan High School, in Mexico, Pampanga. Kasi may San Juan High School sa iba. Lugar. The joke lang. Joke. Yung pushing factor ko actually, nung college, hindi naman talaga ako dapat mag-teacher. I wanted to be a doctor, so to take medicine. Kaso, yung panahon natin and yung pamilya namin is hindi naman gaano, hindi kami ganon karami yung pera. So, nag-teaching na lang. So, ayun na regalo. Ang isa sa mga nagbabago ng isip sa akin kung bakit ako nag-teaching is yung pinsan ko na may nabingi at TV. Ako yung nag-tutor sa kanya para matuto siya kahit pa paano. So, hindi siya pumapasok sa school. Then I enjoyed the process of teaching. So hanggang ngayon, 4th year high school na siya. Though nasa 30 class na siya, nag-aaral siya sa Pampanga High School dahil yun lang naman yung school na tumatanggap sila na mga ganun. So siya yung nagpabago sa akin, nagpabago at nag-push sa akin para ma-enjoy at pasukin yung mundo ng pagtuturo. Ano ulit yung parts of speech? Okay, we have the noun, pronoun. Yung pinaka-the best na lesson na naituro sa akin ng Gabso is kung paano maging mapagpasensya. Kasi sa teaching profession, kailangan mo talagang ng maraming pasensya. Kasi teacher ka, tao ka din at the same time. So, kailangan mo din may mga kahinaan. So, isa sa mga pwede mo maging kahinaan is yung pagkawala ng pasensya. And kailangan sa teaching, marami. So, isa yun sa mga bagay na pinaka-natutunan ko sa teaching. Okay? The next 5 items, sasagutan niyo lang kung ano yung word na hinihingi ng bawat katanungan. Sa last, my favorite thing about that job, again, it's that learning process. The learning process or the learning that a teacher can give to the students. Kasi yun naman, or that is the best thing na pwedeng ipamana at ibigay ng mga teachers sa mga students. Kapag nakikita namin na yung mga students namin are learning from us, that is the most fulfillment or that is our fulfillment. Kasi nai-impart or naibibigay namin yung mga bagay or yung mga lesson na alam namin sa ibang tao. And I know na yung ibang tao or yung mga student na yun is isi-share nila sa ibang mga student. So it's the learning process. 5 minutes. After 5 minutes, mag-start tayo. So prepare 1 half, then 1. Okay. Actually, overall, sa bago nating curriculum, which is yung matatag curriculum, yung isa sa mga nagpapahirap sa mga teachers. Kasi sa matatag curriculum, we are required to teach or actual teach. We are required to teach 6 hours. So, yun yung isa sa mga nagpapahirap ngayon sa mga teachers. Actually, may boses kami, teachers. Kaso medyo matatagalan siguro yung pag-overcome din sa matatag curriculum dahil sila lang din yung may karapatang magbago ng oras na dumugunan ang teacher sa loob ng class. But at the same time, kahit ganun kahaba or ganun katagal yung oras, wala kami choice kung hindi magturo. Kasi ito yung profession na ginusto natin and nag-enjoy kami sa profession.